unang hirit, bisyong totoo ang unang hirit, ang saya-saya. Alright, ngayong araw po nakatakdang libing ng pumano na Mr. ni Camille Prats na si Anthony Linsangan sa Heritage Park sa Taguig City. Pero sa ngayon po pinag-uusapan pa Igan kung itutuloy ito dahil sa sama ng panahon. Babantay doon ngayon si Lar Santiago. Lar? Hi, Kuya Lar. Actually, kanina pa namin hinihintay si Kuya Lar. Dahil sa sama ng panahon yung signal namin may problema. So, ngayon nga, they're trying to figure out kung itutuloy pa nila kasi dapat after nung, I think, 10 o'clock. Kuya Lar? Ayan, Kuya Lar's back. Eto na, Susie. Nandito tayo ngayon sa chapel ng Heritage Memorial Park kung saan nakaburol ang mga labi ni Anthony Linsangan, ang namayapang asawa ni Camille Prats. At sa ngayon ay nagpupulong-pulong ang pamilya kung itutuloy ang libing ngayong araw o kung ililipat ng oras dahil nga sa sobrang sama ng panahon. At sa ngayon ay naririto ang ilan sa mga kamag-anak ni Anthony at ilan sa mga mahal sa buhay din ni Camille. Narito silang lahat at nag-aantabay din kung ano ang magiging desisyon ng pamilya. Kung matutuloy ang libing ngayong araw ay iaalis ang mga labi ni Anthony dito ng bandang 11:30 pagkatapos ng 10 o'clock mass. At inaasahan nila na by 1 o'clock ay magaganap ang libing sa Museo ng mga Linsangan sa Manila Memorial Park sa Dasmariñas, Cavite, kung saan nakalibing din ng ilan sa mga mahal sa buhay ni Anthony. Pansamantala ay inaantabayan na natin dito ang pagdating ni Camille at ng iba pang mga kamag-anak ni Anthony at inaantabayanan din natin kung ano magiging desisyon ng pamilya kung itutuloy ba ang libing ngayong araw o ililipat lamang ng oras ang libing. Susie. Alright, maraming salamat, Lar Santiago. At kapapasok na ng balita, wala na rin pasok ang mga empleyado sa mga korte dito sa Metro Manila ngayong araw. Ipinauubaya naman ng Korte Suprema sa mga executive judge sa labas ng NCR ang desisyon kung magsususpindi na rin sila ng pasok. Ayon po yan kay Supreme Court Administrator at Spokesman Attorney Jose Maidas Marquez. At inuulit po namin, wala nang pasok sa lahat ng antas ng paaralan dito sa Metro Manila mula preschool hanggang college dahil sa hagupit ng bagyong Pedring. Wala na rin pong pasok ang mga government employees dito sa NCR, maliban na lamang sa mga nakatutok sa mga emergency services. At maging sa US Embassy, wala na rin pong pasok. Actually, pa na yung dating na walang pasok, no? Kainta, wala na rin. Quezon City na rin, pati mga empleyado nila, wala na rin pasok. Maliban nga yung involved sa rescue and response operation. Okay, Bakiga, salamat sa pagtambay sa ating Bantay Bagyo at para po sa pinauling balita sa Bagyong Pedring, manatili kayo nakatutok sa GMA at GMA News TV at syempre sa Super Radio DCBB. Mag-iingat po tayo lagi maging alerto sa banta ng bagyo. I am ready. Magkita-kita muli tayo bukas dito lang sa Unang Hirit! Ang saya-saya sa unang hirit. Ang programang ito ay inihatid sa inyo ng Mercury Drug. Gising 24 oras sa mga piling lugar. Mercury Drug.